po nagtatrabaho sa kumbento ng mga pari bilang tagaluto nila. Doon kami kumukuha kung ang panggastos namin. Ang kasalukuyan po naming hanap buhay ngayon ay pagsasaka po sa munti po naming lupa. May 4 kaming mga anak, 7 apo, pangwalo yung isang lalaki. Sa Eric Kelvin, mabait na apo. Pag nagtatrabaho ako dito sa paligid, inaalalayan niya ako. Noon po, nung di pa po ako nag-aaral, siya rin po yung best friend ko noon. Bilang estudyante, magalang, masunurin, para bang itinuran ka ng nanay. Tapos yung mga kaklase ko po, naghahabulan. Nauntog po siya sa kaliwang parte ng ulo niya. Nag-decide po kami na dalhin na po sa ospital. Sabi ng doktor, hindi daw siya pwedeng operan kasi yung sakit po niya ay mababa po yung platelet. Malaki na po yung dugo sa utak niya. Talagang wala na pong pag-asa. Sabi niya sa akin, paglaki ko nanay, hindi ka na magluluto pag tapos na ako sa pag-aaral ko, sabi niya. Bali, ginawa po lahat po naman ng doktor na paraan. Kawawa rin lang naman ako sa ospital, sabi niya. Siguro yun po yung kagusto niya. Gusto na po niyang umuwi. May binigay ako sa kanya na katre. Nung namatay na siya, doon na lang ako nahihiga. Halos araw-araw kaming magkasama. Isang platong pinagkainan namin halos araw-araw. Nung magkasalo kami, naalala ng nanay ko na nakapag-member po pala yung anak ko ng insurance. Noon una, talagang nagsisisi ako kung bakit naimembro ko yung apo ko. Sabi niya, baka yun ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Sabi ko, hindi ganyan ang Diyos. Dumating ang programang ito na sa kanyang karunungan ay makakatulong po sa inyo. Nakaborol pa si Eric Kelvin. Pinuntahan kami dito noon. Nakuha na po lang ng taga-pioneer yung requirements. Bumalik din po sila kagad. na-claim namin na insurance. Ginapit namin sa pagpalibing. Malaki po kasi yung nakuha namin sa insurance. Kaya yung sobra po, pinambayad din po namin sa iniram namin sa simbahan. Na-realize ko na rin na magandang idudulot niyan. Malaking tulong din sa amin. May makakatulong na sa akin sa mga ganitong mga suliran. Malaking tulong po yun.